ako, ang dakilang demonyo, ay napunta sa ganitong kalagayan. Kayong mga matapang na espiritu ng hayop, tandaan ko kayo. Iyan ang aking silid. Anong bagay iyan? Huliin siya agad. Nabahala ang aming Panginoon. Kayo ay maubos na. Si Luce ay ikaw ang kumuha ng aking posisyon. Si Luyu ay ikaw ang kumuha ng aking posisyon. Hindi maganda. Ang tubig ay likas na takot sa tubig ang pusa. Itong pusa. Itong pusa. Itong pusa. Mew. Huling beses na akong galit na galit, ay noong taong pumanaw na ilang daang taon na ang nakalipas. Nung tinutukso niya ako. Mew. May isang puting maliit na pusa si Zun siyang na tumakas dito. Pasukin mo at dalhin palabas. Ang pasaway na maliit na pusa ni Zun Xiang. Ako ay magpapasya ng maayos sa pag-aalaga. Paano mo balak ayusin ito? Patayin mo at pakainin sa mga asong kalye. Gusto kong gawin siyang mas masahol pa sa kamatayan. Luce, ang gunggong mo. Bakit parang ganito ang mga mata mo? Ayos, hindi lang ang mga mata. Pati na rin ang ugali mo. Nakakatuwa ka, pusa. Mew. Linisin mo ng mabuti at dalhin sa aking silid. Ako mismo ang magpaparusa. Napakalakas ng loob mo, pusa. Hindi mo ako dapat nilalapitan. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Noong panahon na ako ay isang demonyo. Si Luce ay isang nagbubunilang sa likod bundok na nag-aalaga ng mga bulaklak. Huwag mong galawin ng basta-basta, ang dumi niyan sa katawan mo. Ang pinakamalaking ayaw ni Zun ay ang madumi. Kung malilinis mo ito, baka mas masaya kang mamatay. Si Luyu ay mahilig maglinis. Ayaw kong sumunod sa gusto niya. Magpapagod buong araw. Pagod na pagod buong araw. Pagod at gutom pa. Bakit ganun kataas ang kama? Nakakahiya. Naku. Ano ba talaga ang balak mo, masamang pusa? Pati pang aasar mo, sinubukan mo pa sa akin. Nahuli kang nakangiti. Akala mo ba isa ka lang karaniwang espiritu? Tawagin ang tao para maghanda ng tubig. Mamaya, magpunta ka sa parusa. Maliit na pusa, mukhang natatakot ka sa tubig. Kapag may ganitong ekspresyon ang tao, may masama siyang balak. Luce, ikaw na salot. Buhay. Sobrang labis ng taong ito. Napakabata ng kuting na ito. Hindi pa kumpleto ang mga ngipin. Kahit gaano pa kalakas ang kagat, parang pangkuskus lang ito. Sapagkat ang aming tagapangalaga ay laging ayaw makipag-ugnayan sa anumang nilalang. Sobrang tapang ng kuting na ito. Maliit na kuting, alam mo ba kung sino ako? Pero isa rin akong natalo. No, ang tunay kong sarili ang magbibigay sa iyo ng pangalan. Paano kung tawagin kitang, kumusta ang munting yan, Gao? Ayaw ko ng ganitong nakakaasar na pangalan. Palayain mo ako. Ginoo, ang pambansang pagsubok na pagtitipon na pinagsama-sama ng mga pangunahing sekta. Inaanyayahan ka naming dumalo upang makita ito. Makakapunta ba ang Liuyon? Sa mga ipinadala ng Chang Xingzong para manood, naroon si Liuyon Xianjun.
Kailangan talagang makipagkita ni Xing Benzun sa matandang kaibigang ito. Liu Yun. Ang tanging kaibigan ko sa kilalang sekta. Ang lalaking matagal ko nang hinahangaan. Meow meow. Bakit ka nandito? Mula sa boses ni Luce, naririnig ang kahulugan ng kasiyahan sa kapahamakan. Ginoo, pakiusap. Malapit na akong mamatay sa gutom. Ang pusa na kanina inapakaastig. Biglang nagpakita ng ganitong anyo na humihingi sa akin. Talagang nakakatuwa. Naisip ko. Ngayon, napakamaayos mo. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo ng salita. Hindi. Hindi ko rin naman nakita dati kung gaano kabobo si Luce. Sobrang walang silbi. Anong gusto mong gawin, ikaw na hangal na pusa? Maghanda ka ng isda na sabaw. Sarap, matagal na akong hindi nakakain ng ganitong masarap na isda. Dahan-dahan lang sa pagkain. Kumain ka pa ba at kailangang magpasundo pa? Totoo talaga ang taong ito. Hindi mo pwedeng matulog sa aking higaan, ikaw na maruming pusa. Evie, makipag-away ka pa sa akin. Magugutom ka ulit, subukan mong pumunta sa kusina at magpaswerte. Sabi nila, hindi maganda ang ginawa ng pusa na iyon. Hindi lang iyon, pero hindi siya pinarusahan ni Ginoo. Kundi pinaghanda pa siya ng pagkain sa kusina. Anong kwento ng pusang ito? Sino ang nakakaalam? Sino ba ang nakakaalam? Siguro pansamantalang nagpapasaya lang. Nagugutom na siguro ang kuting. May lason ito. Ang tuyong isda na ito. Nasaan si maliit na Nian Gao? Balik sa kagalang-galang. Balik sa kagalang-galang. Balik sa kagalang-galang. Kanina kaninang umaga nakita ko siyang may bitbit na tuyong isda. Pagkatapos noon, hindi na siya nakita. Kaya mo yan. Kagalang-galang, ang batang pusang ito ay kumain ng pagkain na may lason. Pero mabuti na lang at hindi malakas ang lason. Inumin mo ang antidote. Magpahinga ka at gagaling ka. Kumuha ka ng antidote. Makinig ka. Kumuha ka ng candy. Suriin mo kung saan galing ang tuyong isda. Bakit ako nandito? Nagising na. Gutom na. Gutom na. Sandali lang. Hinatid niya ako mismo. Naisip ko, parang nararamdaman ko pa rin ang dating pakiramdam ng pagiging Demon Lord. Nakahanda na ang mga bagay. Huwag kang mag-alala, siguradong walang mali sa pagkakataong ito. Isang pusa lang. Hindi ako naniniwala na kayang protektahan kanya palagi. Gusto akong saktan ng babaeng ito. Anong nangyari? Huwag na. Huwag na tayong magsalita. Huwag na tayong magbukas. Naiinip na ako. Paano ko siya masasabihan tungkol kay Taoxi? Dumating na ang kuting. Dumating na ang kuting. Dumating na ang kuting.
Partikular kong niluto ito para sa iyo ngayon. Sinasabi mo bang may gustong manakit sa iyo? Ginoo, inaalipusta po ako. Wala po akong ginawang masama. Nakuha ito ng Panginoon sa kanyang kwarto. Ipapadala sa korte ng parusa. Ngayon, hindi ka na kailangang mag-alala. Pareho ang laso nito sa nakain ng pusa noong nakaraang beses. Parang nakikita ko ang isang tao sa iyong mga mata. Matagal nang patay ang taong iyon. Pero minsan, kapag tinitingnan kita, pakiramdam ko ay andoon pa siya. Isang pusa lang. Masyado akong nag-iisip. Ako si Baiyunin. Ako ay dating isang demonyo. Ngunit ngayon, isa na lang akong pusa. Isang pusang pinapaburan niya. Hindi niya alam kung sino ako. Kung alam lang niya, ako ang taong nakipaglaban sa kanya ng daan-daang taon. Paano kaya niya ako pakikitunguhan? Matulog ka na. Hindi ko alam kung dapat ba niyang malaman ang katotohanan. At hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya. Luchi, Luyu, kung isang araw malalaman mong ako iyon, hahawakan mo pa ba ako ng ganito? Nang mahuli si Taoxi na babae, naging tahimik ang kaharian ng mga demonyo. Sa mga nakaraang araw, kumain at natulog ako. Matulog ng mabuti at kumain, masaya ang buhay. Mew. Enye. Kailangan kong lumabas sandali. Manatili kang tahimik. Huwag kang magpalipat-lipat. Kapag wala ka, ang galing Nixing. Ang galing naman. Sakto, makakapaglibot ako. Ito ang zoo. Naalala ko nung unang dating ko. Yung mga malalaking nilalang na ginagamit akong bola. Lalo na yung puting tigre na gustong dilaan ako. Sige na, hindi na ako mag-aalala tungkol sa kanya. Tumakbo na yung bagay na yan. Tumakbo na. Meow. Bakit parang pamilyar ang pagong na ito? Tumakbo papunta doon. Bilisan mo, habulin mo. Ang kakaiba ng pakiramdam ko sa pagong na iyon. Parang nakita ko na siya dati, pero parang. So ano gintong pagong? Iyon ang espiritong hayop na naging kasunduan ko bago ako muling isinilang. Yung pagong na mas malaki pa sa karwahe. Noon, siya ang sumalo ng napakaraming atake para sa akin. Bakit siya nandito ngayon? At saka naging napakaliit. Kapag bumalik si Lo, tiyak na tatanungin ko siya. Anong nangyari? Hindi ko maintindihan. Anong problema? Hintayin mo munang matapos ko ang mga gawain ko. Mukhang may kakaibang nangyayari sa zoo kamakailan. Anong kakaiba? Sabi ng bantay, may lumabas na isang pagong. Pero kahit hanapin, di pa rin makita. Ipagpatuloy ang paghahanap. Yung sinasabi nila, yun ang nakita kong maliit na pagong. Alam mo kung ano yun. Alam mo kung nasaan yun. Gaano pa kalaki ang mga lihim ng pusa mong ito? Swanwu Golden Turtle. Kailangan kong mahanap ito. Kailangan kong mahanap ito. Walang kahit anong anino.
Baka nagkamali lang ako noong araw na iyon. Hindi. Sobrang matindi ng pamilyar na pakiramdam. Hindi ako pwedeng magkamali. Babalik ako sa Zoom mamaya. Ito na. Nahihirapan akong hanapin ka, huwag kang magtago. Ito ay... Tingnan mo, nahanap ko na. Swanwu Golden Tortoise. Nakilala niya ito. Paano mo nalaman kung nasaan ito? Bumalik muna tayo. Nakilala niya na iyon ay ang Swanwu Golden Turtle. Pwede kaya niyang makilala kung sino ako. Ano ka ba talaga, maliit na kakanin? Minsan pakiramdam ko ay parang tao ka. Yung taong namatay na daan-daang taon na. Pero siya ang inilibing ko ng personal. Inilibing niya ng personal. Pero sino ba ang inilibing niya? Nandito naman talaga ako. Sige na, matulog na lang. Sinabi niyang siya mismo ang naglibing sa akin. Sino ba talaga ang nakalibing sa libingan ni Xing? Kung malalaman niyang buhay pa ako, ano kaya ang gagawin niya? Ba iyon yan? Ikaw ba iyon? Pagkatapos noon, nagbago ang pagtingin ni Luce sa akin. Hindi ito naging masama, kundi naging komplikado. Patuloy pa rin siyang nagpapakain sa akin. Patuloy pa rin akong natutulog sa tabi niya. Ngunit ang tingin niya sa akin ay may kasamang pag-usisa. Minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi, at makikita kong nakatingin siya sa akin. Nanghihina ang loob ko. Siksing ay maliit na ibon na pagong. Yung maliit na pagong na iyon, ipinuwesto siya sa isang hiwalay na bakuran. Nagpadala si Luce ng tao para bantayan araw at gabi. Sabi niya kapag handa na akong magsabi ng totoo, pwede ko na siyang makita, pero hindi ako makapaghintay. Ginoo. Ginoo. Hoy, Ginoo. May gustong saktan ka. Noong namatay ka noon, may mga gustong agawin ang dugo ng iyong banal na hayop. Gumamit sila ng ipinagbabawal na sining. Nasaktan din ako dahil sa kanila. Kaya naging ganito. Hindi ko alam kung sino sila. Pero may kakaibang aura sila. Parang si Luce. Pero hindi rin naman ganap. Luyu. Luce. Luyu. Luce. Hindi ito possible. Hindi ako masasaktan ni Luce. Mahal na amo, mag-ingat ka. Yung tao na iyon ay maaaring nakatago sa Magic Palace. Palitan na, umuwi ka na at magpahinga. Sobrang hirap. May isang tao na nakatago sa Magic Palace. Gusto niyang kunin ang dugo ng aking banal na hayop. May amoy ni Luce sa taong iyon. Ngunit hindi siya ganap na si Luyu. Ano ibig sabihin nito? May kambal na kapatid si Luce. O kaya, sandali, bigla kong naalala ang isang bagay. Noong nagkasakit si Luce, nagiging pula ang mata niya. Nag-iba rin ang kanyang buong pakiramdam. Noong panahon na iyon, para siya... Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? Laging wala sa mood buong araw. Nakapunta ka na ba sa bakuran na iyon? Sabi ng bantay nakita daw niyang pumasok ang isang puting pusa. Nakita mo na ba ang pagong na iyon? Si Onyan Gao, ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Bigla kong gustong sabihin sa kanya ang katotohanan. Sasabihin ko sa kanya na pumasok ako. Sasabihin ko sa kanya kung bakit ako bumalik. Sabihin mo sa kanya kung gaano ko siya kamiss nitong mga taon. Iyon ang aming lihim na tanda. Lihim na tanda na meron na bago pa ako muling isinilang. Maliit na kakanin kahit sino ka man. Kahit ano pang itinatago mo sa akin.
Huwag kang aalis. Hindi ako aalis. Hindi na ako aalis kailanman. Magpakatotoo ka ngayon, huwag magpapasaway. Pagkatapos mong umalis, agad akong makakalusot palabas ng palasyo. Ginoo, bakit ka na naman nandito? Paano kung madiskubre? Gusto mong malaman kung sino siya? Hindi ko rin alam kung sino siya, Ginoo. Pero nang lumabas siya, naramdaman ko ang isang napakalakas na kapangyarihan. Parang si Luyu. Pero hindi rin. Yung pakiramdam ay parang iisa lang sila. Pero hindi naman talaga. At parang alam niya ang maraming bagay. Alam niya ang tungkol sa'yo. Alam mo ang dugo ng iyong Diyos na halimaw. Alam mo si Luce. Alam mo si Luyu. Alam mo si Luce. Alam mo rin ang ilang bagay na hindi ko alam. Noong panahong iyon, malubha akong nasugatan. Nasa kalituhan ako. Narinig ko lang ang ilang mga piraso. Sinasabi niya na dapat iyon ay sa kanya. Sa huli, kailangang kunin uli. Nandyan pa ba yung kabang isda? Nandito pa, matapat talaga. Sinabi ng Venerable, huwag lapitan ng kahit sino. Dagdagan pa ng mga bakod. Ginoo, kailangan nyo nang umalis. Sino ba talaga ang taong iyon? Sino ba talaga ang tao? Sa mga susunod na araw, nagmamasid ako ng lihim. Sa bawat tao sa loob ng mahiwagang palasyo. Sinuri ko silang lahat ng mabuti. Ngunit wala akong natagpuang kahina-hinalang tao. Gusto niyang malaman kung sino ako. Gusto kong malaman kung ano ang tinatago niya sa akin. Pareho kaming naghihintay na magsalita ang isa't isa. Hindi na ako pwedeng maghintay ng ganito ng passive. Kailangan kong mag-imbestiga ng proactive. Karamihan ay mga ordinaryong dokumento. Walang espesyal. May isang bahagyang kakaibang amoy ang sulat na ito. Parang kay Luce nga. Hindi ito ganap na pareho. Anong ginagawa mo? May mga bagay akong hindi mo pa pwedeng malaman ngayon, maliit na niyan, Gao. Kapag dumating na ang tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero hindi ngayon. Makinig ka, huwag ka nang maghanap-hanap. May tinatago siya sa akin. Siksing ay may lihim na sulat. Yung tao na yun, may liham. Yung kakaibang amoy na yun. Sigurado siyang may alam siya. Pero ayaw niyang sabihin. Bakit kaya hindi niya ako pinagkakatiwalaan? Hindi ko alam. Pero napagpasyahan kong maniwala sa kanya. Sabi niya sasabihin niya sa akin kapag dumating na ang tamang panahon. Sige, maghihintay ako. Ihintayin ko ang tamang oras para magsalita. Amoy ito ng pinatuyong maliliit na isda. May nakasabit sa itaas ng kalan. Medyo mataas pero kaya ko naman. Uy, totoong dumating siya. Matagal nang naglilingkod si Taoxi sa kagalang-galang. Dahil lang sa pusa mong ito, nasaktan ka ni Haring. Kailangan mong magparusa. Galit na galit siya sa'yo. Sayang, sobrang inutil niya. Hindi pa rin niya nakain ang lason. Kung hindi niya kaya, ako na lang ang gagawa. Hawakan mo siya. Hawakan mo siya. Hindi pwedeng huminto. Kapag tumigil, kamatayan. Ang tahimik dito. Pero bakit parang pamilyar ang pakiramdam? Wala na akong gana tingnan pa ito. Sakit, ang sakit. Ginoo. Ang tunog na ito ay mula sa kampanilya ng proteksyon ng puso. Mahal ko, matagal na kitang hindi nakita. Mahal, huwag munang gumalaw. Tutulungan kitang magpagaling. Mahal, bakit ka naging ganito? Nararamdaman ko ang iyong espiritu at dugo. Akala ko nagkamali ako.
Ang pagkilala ng pusong pangangalaga sa kanyang Panginoon ay nakasalalay sa kaluluwa at dugo. Siyempre, nagbago na ako ng katawan. Ngunit ang kaluluwa ay nananatiling pareho. Masyadong mahina ang iyong espiritu, Ginoo. Hindi maaaring manatili dito ng matagal ang iyong isip. Tutulungan ko munang patatagin ito. Hindi na kailangan, matabang baboy. Pagod na ako, talagang pagod na ako. Sobrang pagdudugo. Sakit na masyado ng matagal. Kahit ang isip ko, halos hindi na makayanan. Ginoo, naipaalam ko na kay Luce. Gising na. Alam mo ba, nang matagpuan kita, gaano karaming dugo ang nawala mo? Bakit ka pupunta sa pinagbabawal na lugar? Yumi! Dinala ng mga tao si Yumi sa pangunahing templo. Mahal na Ginoo, ako'y inusi. Wala akong ginawang masama. Mayroon ka bang ibang sasabihin, Bitag? Haha. Ako ang gumawa nito. Alam mo ba kung bakit, Ginoo? Ako ang iyong alipin. Ang emperador sa mundo ang nagpadala sa akin upang alagaan ka. Ngunit sa iyong mga mata, hindi pa ako kasing halaga ng isang pusa. Akala ko mapapatay siya ng bitag. Hindi ko inasahan na malakas ang kanyang kapalaran. Tapos na. Ayos na ang tapos na. Hindi na ako mabubuhay. Huwag ka ring magpakasaya. Para kay Luce, ang buhay ng tao ay parang isang patak sa dagat. Biglaan lang. Gusto siyang pasayahin ng emperador sa mundo. Ang ipinapadala ay tao o bagay. Para sa kanya, walang pagkakaiba. Hayaang magdusa siya araw-araw. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Hindi niya kailanman tiningnan ng diretsyo ang tinatawag na kabit na ito. Noon hindi niya ginawa. Ngayon, mas lalong hindi na. Pasensya na, Little Rice Cake. Bakit siya humingi ng paumanhin? Ako ang hindi nakapagprotekta sa'yo. Niyan. Ano ang tawag niya sa akin? Dumating si Lord Liu Yun. Bakit pumunta si Liu Yun sa palasyo ng demonyo? Wala si Liu Yu. Ano ang dahilan ng pagdating ni Liu Yun? Walang demonyo. Nasa labas ang aming tagapangalaga. Kaya't maghihintay ako rito para sa kanya. Aziu. Hindi magkasundo si Liu Yun at Luce. Paano siya magiging kusang loob na pumunta sa palasyo ng demonyo? Yung nakatago sa likod ng haligi, hindi ba siya lalabas? Nakita niya ako. Isang maliit na pusa pala yun. Pareho ka sa sabi-sabi, ang cute mo talaga. Si Xiao Niangao, di ba? Binansagan ka ni Luce. Parang tao ka talaga. Para kang naghahanap ng isang bihirang bagay. O kaya naman, parang tinatanaw mo ang isang biktima. Yung taong yun, patay na ng ilang daang taon. Minsan, nakakalimutan ko na kung anong itsura niya. Pero nang makita kita, naaalala ko ulit. Alam mo ba, noong una, gusto na gusto niya ako. Sayang, namatay siya masyadong maaga. Sinasabi niya ito tungkol sa akin. Anong ibig sabihin ng sinabi ni Liu Yun? Alam niya kung ano. Siya at yung taong gustong saktan ako. May kaugnayan ba? Anong nangyari? Dumating si Liu Yun. Pumunta siya sa akin at sinabi niyang gustong makipagkolaborete. Sumang-ayon ako. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. May sinabi ba siya sa iyo? Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang kamukha mo ang isang tao. Kamukha mo ba siya? Ang taong iyon ay si Baiyunin. Siya ang nakaraang Demon Lord. At siya rin ang pinakaimportante sa akin. Patay na siya ng ilang daang taon.
Akala ko hindi ko na siya muling makikita. Pero nitong kamakailan lang, pakiramdam ko bumalik na siya. Maliit na puto. Ikaw ba yun? Taon-taon, taon-taon. Ikaw ba yun, hindi ba? Ako nga, bumalik na ako. Wala naman, gusto ko lang makita ka. Ngunit malinaw sa akin. May mga bagay pang hindi tapos. Pagkatapos dumaan ng mga ulap, kahit na walang nagsalita si Lucio. Pero nararamdaman ko na nagsusuri siya ng lihim. Siksing Fengxin. Yung liham na yun. Yung mga kakaibang amoy. At mayroon ding dugo ng banal na hayop. May taong naghahanap sa labas, Ginoo. Sabi nila ipinadala ito ni Ginoong Liuyun Xianjun. Ginoong demonyo. Ito ay ipinasa sa akin ni Ginoong Liuyun Xianjun. Ano ang ipinaabot niya sa iyo? Sabi ng Xianjun, malinaw ang nakasulat sa sulat. Sabi pa niya, kapag nabasa mo ito, natural mong maintindihan. Bumaba ka na. Meow. Nalaman niya na. Nalaman niya ang iyong pagkakakilanlan. Alam na ni Libayan. Sabi sa liham na alam niyang bumalik na si Bainin. Alam din niya ang hitsura mo ngayon. Sabi pa niya gusto kanyang makita ng mag-isa. Noong gabing iyon, hindi natulog si Luchi buong gabi. Nakahiga ako sa kanyang bisig pero hindi ako nangahas matulog. Ano ang gustong gawin ni Liuyon? Bakit niya gustong makita ako? Niyan. Kung isang araw, may taong gustong agawin ka mula sa akin. Hindi sinuman ang makakakuha sa akin. Liuyon, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Luche, gusto kitang makausap. Anong kinalaman si Baiyun yan dito? Wala namang kailangang pag-usapan. Talaga, kung sasabihin ko sa'yo na alam ko kung sino ang nagsira sa kanya noong nakaraan. Mukhang interesado pa rin ang Demon Lord sa paksang ito. Alam ko ang ilang bagay. Mga bagay na maaaring hindi mo alam. Meow. Sabi mo. Bigla ang pagtawag mula sa sekta. Hindi talaga ako gusto ng Demon Lord. Sige, paalam na. Sandali. Palasyo ng Suzaku. Panginoon ng palasyo ng Suzaku. Si Zhu Huan ang taong nanuot sa akin bago mamatay sa nakaraang buhay. At ninakaw ang napakaraming aking mga mahika. Nasa kamay ni Zhu Huan ang kalahating papel na kasunduan ng dugo ko at ng heart protecting bell. Bakit binanggit ni Liuyon ang Zuki Palace? Alam niya na kinuha ni Zhu Huan ang aking bagay. Si Zhu Huan pa rin. May kaugnayan ito sa mga taong nanakit sa akin noon. Zuki Palace. Zhu Huan, ano ang gusto mong sabihin? Hindi ka pwedeng pumunta sa King Shai Conference. Walang silbi ang pagmamakaawa. Hintayin kong malinawan muna ang lahat. Hindi na ako makapaghintay. Hindi mo ako dadalhin. Ako na lang ang pupunta mag-isa. Ginoo, magbangon ka na. Malapit nang umalis si Luce. Kung aalis siya na. Ano ba ang kinalaman ko? Ginoong Luce, pupunta kayo sa Kingshi Conference ba? Kailan umalis si Luce? Hindi pa umabot ng isang insenso ang tagal.
Tapos na, nahuli tayo. Nagtakbuhan ng palihim. Pero masaya pa rin. Huwag matulog. Papaluwalin ka ng mga tao ko mamaya. Alam kong mahilig kang maglaro. Pero hindi lugar ng kalokohan ang Kingshi Grand Tournament. Sumunod ka at umuwi. Bakit hindi ka na tumakas? Eh. Bakit ka nandito sa barko, maliit na Niangao? Ayos lang na nandyan ka sa tabi ko. Maging maayos ka lang, huwag kang maglalakad-lakad. Lumabas ka, matandang baboy. Lumabas ka, matandang baboy. Lumabas ka, matandang baboy. Ginoo, ang pagtawag sa akin ay mag-aaksaya ng lakas. Ang mahalagang kontrata ay nasa kamay ni Zhu. Paano ko naman dadalhin ito bilang isang pusa? Panginoon, naniniwala ako sa iyong kakayahan. Ayoko nang magsalita tungkol sa iyo. Hindi iyon ang mga yapak ni Liu Huan. Hindi ba si Liu Huan ay naipit sa isang bitag? Kailangan ko siyang hanapin agad. Ginoo, 3 araw na lang ay ang ikapito. Baka gusto mong ipagpaliban muna ang pagpasok sa Kingshi Grand Tournament. Hindi na kailangan. Maaari nang dalhin ang gamot. Dalhin mo na. Agad akong kukuha para sa inyo. Maghanda ng maaga. Taon-taon na lang. Huwag kang magulo. Patawarin mo ako, Ginoo. Mukhang nailantad mo na ang kinaroroonan ng halamang gamot. Pinagkakatiwalaan kita ng personal. Kaya ibinigay ko ito sa iyo. Kung ganito ka kahina, hindi mo na kailangang lumabas sa harap ko. Ginoo, pagkukulang ko po ito. Sisikapin kong mahuli ang taong iyon. Umalis ka na. Ang mga tao sa tabi ng demonyo ay hindi maaaring magkamali. Tama, ito ay talagang pagkakamali ni Liu Huan. Ni Anyan, paano mo nalaman na may problema ang elixir sa sisidlan na ito? Miu. Sa pagkakataong ito ay iyong tagumpay. Maingat na naisip ni Liu Huan. Ang mga taong lumapit sa kanya kamakailan. Napansin ang isang tao ilang araw na ang nakalipas. Ang mandirigmang demonyo na nagpakita ng pagmamahal sa kanya. May mali. Dapat ginamit ang nakaraang anyo. Yung mandirigmang demonyo ay patay na. Hinto ang mga palatandaan. Sa ngayon, narating na ng espiritu ang siyang dagat. Ipinaubaya ni Luchu ang bagay na ito sa mga itim na tagapagbantay para imbestigahan. Balak nilang hintayin matapos ang paligsahan ng asul. Huwag nang pag-usapan pa ang pagkakamali ni Liu Huan. Ganito ba ang paraan ng pagtanggap ng mga bisita ng Heng Guangzong? Ginoo, ang Heng Yuzong ay tila nagkaroon ng labis na lakas ng loob. Tama na. Mas gusto ko ang katahimikan. Taon-taon, huwag kang magbabad sa mga hindi nararapat. Hehe, demonyong Panginoon. Dalhin mo na ang mga mananayaw mong babae. Hihe. Nag-aalala kung paano lalapit kay Zuhuan. Huli na ang ulap. Patawarin niyo ako.
Saan ka pupunta? Gusto mong umihi? Kailangan kong mabawi ang kasunduan. Hindi ba ito ang pusa ng demonyo? Ibalik, ibalik. Ito ay imbakan na espiritual na kagamitan. Nandyan ang kontrata. Tara, tara, tara. Uy, ikaw na pusa. Uy, ikaw na pusa. Uy, ikaw na pusa. Ay, pusa na ito. Dalhin mo na at maglaro. Huwag mo akong istorbohin. Nakuha na. Lahat kayo, lumayas. Lahat kayo, lumayas. Lahat kayo, lumayas. Hindi pwedeng makita ng maliit na Niangao ang Demon Lord ngayon. Ano ang gagawin kay Lao Zhu? Ano ang gagawin kay Lao Zhu? Nawawala ang kanyang kaluluwa. Nang aabala ang masamang kapangyarihan, maaari kong protektahan ang kanyang puso. Ngunit kalahati ng kasunduan ay nawawala. Wala ka ring kapangyarihan. Hindi ko siya mapapagalaw. Dito ang kasunduan. Kailangan pa ng espiritu upang maging tao at makapagbuo ng kasunduan. Yung may napakalakas na espiritu ay nasa harap mo na. Huwag gagalaw. Agad na protektahan ang kanyang puso. Naintindihan. Kailangan pa ng soul condensation pill, Lord. Ang alipin ay nagdala ng elixir. Dahil sa sunod-sunod na pag-unlad, medyo nahirapan ang aking maliit na katawan. Natulog ako ng buong 3 araw. Nang magising ako, ang huling araw ng King Shai Conference ay narito na. Unang pwesto si Xiao Hu. Ang unang pwesto ay isang binatilyo. Ang antas ng pagsasanay ay nasa ika-8 antas ng pundasyon. Ngunit gamit ang lakas ay natalo niya ang kalaban na nasa yugto ng gintong butil. Ginoo ng estilo, ginoo ng laban. Ang taong ito ay isang halimaw na hayop. Nagmula sa lupain ng kadiliman. Walang sinuman ang nais. Sa mundo ng pagsasanay, ang mga halimaw na hayop ay nagiging sakay o alaga lamang. Walang sinuman ang tinitingnan silang parang tao. Anong bagay? Gusto mong pumunta ako para dalhin siya dito. Matutulungan kitang pumayag. Pero may hihilingin din ako sa'yo. Kung ano iyon na hiling. Sa susunod na lang natin pag-usapan. Pangalan. Maliit na tigre. Maaari kang sumama sa akin pabalik sa mundo ng mga demonyo. Ako, nais ko. Ang pusa ng aking katauhan ay magiging iyong guro sa hinaharap. Mayroon ka bang pagtutol? Walang pagtutol.
Taon-taon. Gusto mo bang maging tao? Alam kong kaya mo. Kulang ka lang ng pagkakataon. Sundan mo ang aking espiritu. Magbago ng anyo. Naging ako, naging ako. May banal na bagay na ipinanganak sa gulin itim na gubat. Gusto mong pumunta? Sama ka sa akin. CJ. Ito si Ninin. Maliit na ninggo. Ngayon tao ka na. Tao rin ay pwedeng kumain ng isda. Nasa paligid din ng itim na gubat si Tax. Pagpasok sa itim na gubat, sundan ang kanyang galaw. Nandito na rin si Momoko. Sige, sumunod ka lang sa akin. May mabangis na hayop. Tayo na, tumakbo. May mali sa ahas na iyon. Sobrang galit. Parang may hinahanap. Ibigay mo ang itlog ng ahas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ginoo. Ginoo, paano ka nandito? Natural na humihingi ako sa iyo ng itlog ng ahas. Ang iyong aliping nag-aalay para sa iyo, Ginoo. Maaari bang dalhin mo ako pabalik sa kaharian ng mga demonyo? Maaari kong ipangako. Ginoo. Yeswe, ito ang sinasabi mong itlog ng ahas. Nais ko sanang gawing elixir ang itlog ng ahas at ialay ito sa iyo. Ngunit hindi ko pa nasimulan. Nang ang itlog ng ahas ay napisa na. Tumakas ang maliit na ahas. Tumakbo ang maliit na palaka. Tumakbo ang maliit na ahas. Hindi na kailangang. Sumama ka sa akin pabalik sa palasyo ng demonyo. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat, Ginoo. Ayon sa mga palatandaan ni Taoxi, nahanap ko rin ang maliit na ahas. Mayroong bagay sa ibaba. Kailangan bumaba. Huminga. Magpahinga. Huminto sa paghinga. Mga labi ng sinaunang bansa. Mga guho ng sinaunang bansa. Mga labi ng sinaunang bansa. Mga labi ng sinaunang bansa. May kasangkapang sagradong malapit sa trono na ito. Alainan. May pakiramdam din ng sagradong kasangkapan sa trono na ito. Pwede ba akong umupo? Kung gusto mong umupo, umupo ka lang. Naalala ko ang kasaganaan ng sinaunang bansa. Ano itong lugar na ito? Mahal na hari, anong nangyari sa inyo? Hindi ako inyong hari. Nagkamali kayo ng tao. Hari. Mahal na hari. Maaaring nasaktan ang hari sa kanyang ulo. Panandali ang nakalimutan.
Parang sa mga bansa sa kanluran ang suot mo. Bumalik ako sa sinaunang bansa. Naging kanilang hari ako. Anong oras na ngayon? Anong taon ito? Ika-3 taon Ixuanyuan, ika-5 buwan, ika-10 araw. Ang hari dito ay isang puppet. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng kanyang di pamangking tiyuhin. Naghiganti na si Wang Xiangyu para sa iyo. Sino si Wang Yu? Sino si Wang Yu? Si Wang Yu ay si Jin. Siya ang iyong tiyuhin na hari. Paano ang mga taong iyon? Ako mismo ang pupunta para tingnan. Nandoon ang emperador at si Wang Yu. Kailangan na nating umalis agad. Natakot ka bang gagawin niya? Bakit ka nasaktan? At lumabas pa rin? Liu Che. Matapang ka talaga. Ako ang iyong maliit na tiyuhin. Gusto mo pa bang maging maliit na tiyuhin ko? Mula ngayon, ako ang iyong tiyo. Dahil ang aking kasalukuyang pagkatao ay si Haring Yu. Bakit? Hindi dapat malaman ng iba. Hindi pangkaraniwan ang ating relasyon. Ano ang susunod na gagawin? Narito ang ilusyon ng himala. Ngayon, magkaibang ang ating mga katayuan. Ikaw ang hari. Ako si Yuwang. Ang pagbagsak ng sinaunang bansa ay may kaugnayan sa labanan ng 2 taong ito. Kailangan nating magpanggap na magkaaway. Alainan. Huwag mong kalimutan na hindi mo ako dapat tunay na saktan. Alainan. Ayos. Kinabukasan, nakatanggap ako ng balita. Pinarusahan ako ng hari na kopyahin ang libro ng 1 buwan. At nagpasya siyang manatili upang magbantay. Humihiling ang lingkod na magsagawa ng malaking seremonya. Ang punong pari ng sinaunang kaharian ng Chai ay pamangkin din ng hari. Humihiling na isagawa ang malaking seremonya. Pumayag ako. Malaki ang kaugnayan ng pagbagsak ng sinaunang bansa sa kanya. Kung nais mong makita siya sa hinaharap, mangyaring ipaalam sa akin. Saan pumunta si Luce? Gutom na ako, maghanap tayo ng makakain. Ha! Mukhang may ibang tao na kumilos habang wala si Wang Yu. Mga kapatid, pwede bang payagan niyo akong kumain ng ilang subo? Hindi pwedeng gumamit ng espiritual na kapangyarihan dito. Talagang nakakainis. Selyo ng pari. Mga tao ng pulang hari. Sino kayo? Dumating kami para kunin ang buhay mo. Bago mamatay ang hari. Maaari bang sabihin sa akin kung sino ang nagpadala sa inyo? Huwag magpanggap na nagtatanong. Sige na. Kung gusto niyo akong patayin o saktan, bahala kayo. Ngunit kapag ako'y namatay, ang buong bansa ay magluluksa. Kahit na si Prinsipe Yu ay magpanggap lamang, dapat niyang hanapin ang pumatay. Maaaring itulak kayo bilang mga salarin. Sayang kung naglingkod kayo sa akin. Baka matagal na kayong na-promote. Ha 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 ha. Hindi ko akalain na ganito kasalita ang hari. Sino ka? Kakaunti lang ang oras na hindi kita nakita. Hindi mo na ako natatandaan. Sinasabi mo dati na tayo ang pinakamagandang magkaibigan sa mundo. Matapos akong makatulog ng ilang panahon. Lesiu, marami sa mga bagay ang nakalimutan ko na. Hari, huwag mo akong lokohin. Ang pagkawasak ng lumang bansa ay may kaugnayan sa kasalukuyan. Kailangan munang sundan ang takbo ng mga pangyayari. Kapatid, maghinay muna tayo. Walang problema, hari. Ngayon, isa lang ang gusto kong gawin. Sandali lang. Hari, sinabi mo noon na palagi kang sasamahan ko. Pero araw-araw ka naman kay Haring Yu.
Siya lang ang nasa isip ko. Ang mga tao sa sinaunang bansa ay humahanga sa malinis na katawan. Naniniwala silang ang katawan ay pag-aari ng Diyos. Hindi ito dapat basta-basta sirain. Hindi ko kailanman nakita ang mga tao sa sinaunang bansa na may ganitong komplikadong mga tatoo. Hindi ka taga-amin. Paano naman ako hindi? Mahal na hari, hindi lang ako ngayon. Sa hinaharap, lalo pang magiging. Wang Zeng. Haring Wang. Yung si Luce. Ako talaga ang inaapi. Mukhang kabado ka. Bakit hindi mo ginamit agad ang espiritu? Natakot ka bang maibunyag? Ano man ang mangyari, unahin ang sariling kaligtasan. Hindi ka ba umalis na sa bayan? Nabigo ang iyong plano. Nawalang galang sa hari, buong angkan mo. Matagal mo nang alam. Babalik ako at ikukwento sa iyo ng mabuti. Alainan, Panginoong prinsipe ng pulang kaharian, mukuan. Walang paggalang sa hari, at may tato sa katawan. Walang paggalang sa mga Diyos. Patawarin ngunit parusahan. Ipasok sa kulungan ng langit. Hintayin ang hatol. Kayo ang nagbitag sa akin. Sayang, labis akong nagmamalasakit sa iyo. Ngunit ikaw ay mas gusto ang prinsipe Wang. Ano ba talaga ang nangyayari, Luce? Balikan natin ito sa silid. Isang araw na akong hindi kumakain. Huwag kumain ng masyadong mabilisan. Bitawan mo na ako, sobrang gutom na ako. Maaari na bang pag-usapan ito? Tapos na kumain. Ngayon, iniulat ng palasyo ang balak ng punong ministro na magtaksil. Nagkunwari akong umalis sa palasyo para makipag-ayos. Nakasulat sa mga sinaunang aklat na ang mga hari ng sinaunang bansa ay pinagsamantalahan ng kanilang mga ministro. Nawala ng pag-asa. Pinasidhi ang pagbagsak ng sinaunang bansa. Inaasahan kong ang plano ay maisa sa katuparan ngayong araw. Sa tunay na kasaysayan, ngayon ay nahuli ang hari. Mula ngayon, huwag nang magpakabold muli. Narinig namin mula kay Mukuan na gusto ng hari si Wang. Totoo ba ito? Hindi pa ito tiyak. Kung totoo ito, kailangan pa nating magtanghal ng isang palabas. Anong palabas? Hakbang-hakbang lang tayo. Wala kang dapat ipag-alala. Aasikasuhin ko ito. Sige, kumain na tayo. Hindi mo ba sinabi na tapos na kayo kumain? Hindi ako nabusog, magpapakuha ako. Hindi na, pagod na ako. Gusto kong matulog, lumabas ka na muna, Jiki. Louch. Anong oras na? Bakit nandito ka pa rin? Hindi ka pa ba inaantok kaya hinanap kita? Tungkol sa usapin ni A-kun. Sa totoo lang kaya ko naman mag-isa. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Isuot mo ang sapatos at medyas. Walang problema, tutulungan kita na lang. Upo kang umupo ng mahinahon. Naiayos na ba ni Lucio ang lahat? Tapos na. Ayaw magpaliwanag ni Mukuan tungkol sa pinagmulan ng tatoo niya. Hindi kaya nagrebelde sila. Hindi natin maalis ang posibilidad na iyon. Pero madali nilang nailantad ang kanilang sarili. Napakahinala. Palagi kong nararamdaman na sobrang biglaan ang araw na ito.
Paano magagawa ni Mokuan na madaling makuha ka palabas ng palasyo mag-isa? Marahil nagsimula ang pagbagsak ng sinaunang bansa dito. Mag-ingat ka at manatili sa tabi ko. Ngayon ay hindi nila nakuha ang target. Siguradong babalik pa sila. Ang unang hakbang ay ang sirain ka. Saan ka man pumunta, susundan kita. Walang dahilan para mag-alala. Nakatakda na ang wakas. Dadaan lang tayo sa proseso. Kapag pumasok na sa kwento, nagkakaroon ng damdamin. Kapag bumagsak ang sinaunang bansa, ano na kaya ang magiging kalagayan natin? Hindi na maaga. Dapat nang magpahinga. Ayokong matulog. Gusto kong pumunta para tingnan si Mokan. Hindi pwede. Bakit hindi mo ako papayagang pumunta? Ganito siya makipagtrato sa iyo ngayon. Bakit ka pa pupunta? Gusto ko lang personal na itanong kay Mokan ang ilang bagay. Marahil ay hindi siya gaanong galit sa akin. Ano ang iniisip ni Mokuan tungkol sa iyo? Hindi mo pa rin ba alam? Alam ko naman. Dahil dito, kaya kailangan kong hanapin siya. Ito ay isang pagkakataon. Kung gusto mong pumunta, dalhin kita doon. Pero ang gabi ay malalim na. Pwede ba bukas na lang tayo pumunta? Luce, gutom na ako. Ipapadala ko na agad ang pagkain. Wag na, gusto kong kumain ng maliit na isdang tuyo. Ay! Anong nangyari? Araw-araw mong kinakain ang maliit kong isda. Ngayon, halos wala na. Kakaunti lang ang natikman ko. Sabihin mo, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Mukhang pamilyar na pamilyar ka sa akin. Kahit anong gusto kong gawin, nakikita mo. Sino ba naman ang magpapahalaga sa pagiging pamilyar mo? Sa hinaharap, magkatabi tayo sa isang kwarto. Isang kama. Dalawang matanda na lalaki na magkasama sa pagtulog, medyo masikip. Bukod pa rito, mainit ang panahon. Bakit mo gustong matulog kasama ko? Maraming haka-haka si Mangkuan. Maraming usap-usapan sa labas. Pareho tayong kasama sa isang grupo. Mas mabuting magkasama na lang tayo para magpahinga. Magkatuwang na alagaan ang isa't isa. Para hindi na kailangang magpaliwanag sa iba. At mas madali ang araw-araw na pag-aasikaso. Sige, sundin mo na lang ang sinasabi mo. Magkasama tayo sa iisang bahay. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Bigyan mo ako ng maliit na isda. Ipapagawa ko na bukas sa kanila. Hindi nila magagawa ang tinanong ko. Luce, kaya mo bang matulog sa sahig? Ang init, namamatay na ako. Ayaw mong matulog kasama ko. Siyempre, ayaw. Sobrang init lang talaga. Kapag tahimik ang puso, natural na malamig. Bakit araw-araw lang ang iniisip mo, ang ulap? Hari, kailangan mong ipaglaban ang iyong matandang ministro. Kuning Kong, anong ginagawa mo? Hindi ka magalang, Kuning Haring, anong ginagawa mo dito? Si Inay Wang, pinatay niya ang anak ko. Kuning, ipapaliwanag ko sa iyo ang bagay na ito mamaya. Luce, tapos ka na. Ang bundok ay hindi para sa akin. Pupunta ako sa bundok mismo. Ngayon, hindi ako nagsalita sa hari. Hindi na ako aalis. Hindi pwedeng mamatay ng walang saysay ang anak ko. Mali ang ruta na ibinigay ni Ilan sa akin. Akala ko'y paikot-ikot lang. Sa huli, napadpad ako sa bahay aliwan. Anong bahay iyan? Mali ang daan ng batang Ginoo. Huwag kang umalis, Ginoo. Sino itong taong ito? Sino ang may lakas ng loob na magtanong tungkol dito? Ano bang pinagsasabi mo?
Alam mo ba kung sino ako? Papasukin mo na ako. Kahit na ikaw ay hari. Ngayon, hindi pa rin pwedeng pumasok. Talagang naitama nyo ang hula nyo. Ako ang hari. Sino pa ang gagawing harang, hay naku? Lahat ng tama, lahat ng mali. Luce, kung may tapang ka, huwag nang bumalik sa palasyo magpakailan pa man. Bakit ka nagmamadali? Pumunta na si Wang sa palasyo. Ang prinsipe Yu ay may pinapanigan sa kanyang mga desisyon. Hindi niya pinag-iba ang publiko at pribado. Hindi siya makatarungan sa pakikitungo sa tao. Dapat maging makatarungan sa mga desisyon. Magbigay ng gantimpala sa iba. Ang prinsipe Yu ay mukhang malamig. Ngunit sa loob ay hindi seryoso. Palagi niyang sinasadya ang pakikitungo sa mga tao. Bakit mo alam ng ganito kaklaro? Hindi ka ba nasubukan? Siyempre, nasubukan ko na. Ay, alam pa nga nilang lumabas para makita tayo. Ito yung pag-akit sa iba. Hurry, si King Yu, tawagin siya. Bitawan mo ako, Luce. Ibaba mo ako. Anong nangyari? Galit ka ng ganito? Bakit umalis ka ng palihim? Bakit pinatay mo si Mukuan nang hindi mo ako kinausap? Pangako mong sasamahan mo akong hanapin siya. Mahaba ang kwento nito. Walang oras para ikwento sa iyo ng detalyado. Huwag kang maghanap ng palusot. Huwag mo nang maghanap ng dahilan. Sabi nating sabay nating haharapin. Hindi mo ba plano akong isama? May mga bagay na delikado. Ako na ang bahala. Wala nang silbi ang pagpapaliwanag mo. Kung nakatulog ka ngayong araw, hindi na kita kausapin. Mga palusot lang yan. At si Mukuan pa. Bakit mo siya pinatay? Sabi mo dadalhin mo ako para makita siya. Pero niloko mo ako. Ngayong araw na ito. Bakit ka nag-isa na lang umalis? Hindi mo pa ako sinabihan. Bigla ang nangyari. Paano mo ipapaliwanag ang nangyari kagabi? Bakit mo ako hinalikan? Hindi ko mapigilan kapag nakikita kita. Nilalapastangan ako ng isang bastos. Aaminin ko iyon. Dumating ka ngayon sa akin. Para ipagawa mo akong managot sa'yo. Anong responsibilidad? Umalis ka na. Sinasabi mo na may mga anak ako sa labas. Paano ako magkakaroon ng mga anak? Ngayon, ako ang magtatanong sa iyo. Hindi mo ako pwedeng tanungin. Ipapaliwanag ko mamaya. Gutom ka na ba? Kumain ka muna ng kaunti. Habang kumakain, nagsasalita. Pumunta ka na sa bahay, Aliwan. Huwag ka nang pumunta sa ganung lugar kailanman. Para kang aso ang ilong mo. Ihatid ang pagkain. Habang kumakain, nagsasalita. Hindi maganda ang nangyari, mahal. Gusto ko nang kumain. Bumaba ka na. Darating na ako sandali. Ang pagkamausisa ay nakakapahamak. Hindi ako pusa, alam ko. Ano bang sinabi niyo kanina? Gusto mo na naman akong itago. Kumain ka muna. Gusto kong marinig ang sinasabi mo. Kumakain ka habang ako'y nagsasalita. Ako'y magsasalita. Si Mukuan ay nag-inom ng lason matapos makipagkita sa isang misteryosong tao kagabi. Ang lason na ito ay nagiging sanhi ng pagkabaliw at pag-atake. Ang mga nakagat ay mahahawahan ng parehong sintomas. Kaya't kinailangan kong patayin siya agad. Napakasama naman ito. Bakit ka umalis sa palasyo? Itago sa mata ng iba. Maraming tao sa palasyo, magulo. Pero umalis ka nang hindi man lang nagsabi sa akin. Hindi kita mapapatawad. Mas mabuting hindi mo nalalaman ang susunod na mangyayari. Walang kinalaman ito sa iyo. Alagaan mo ang sarili mo na lang. Ano ang ibig sabihin ng hindi ito tungkol sa akin? Ito ang aking bansa. Ako ang kanilang hari dito. Ako ang bahala. Nakatakda na ang desisyon. Kahit anong gawin, parang nagbubungkal lang ng tubig sa kawayan. Ang pinakamahalaga ay mapanatili ang sariling kaligtasan. Mag-alala ka, basta't may iwan natin silang walang pagsisisi sa kanilang paglisan. Paano ko sila mapapawi sa pagsisisi? Halimbawa, tuklasin ang tunay na salarin. Halimbawa, kung si Hari Xinyu at si Hari Wu ay
Magpahinga ka muna rito. Pupunta ako sa silid aklatan para ayusin ang mga gawain. Babalik agad ako. Anong bagay iyon? Hindi mo ba ako isasama? Siguradong may multo. Ngayon nakuha na natin ang ebidensya. Ito ay... Pahingalay ni Luce. Paano niya itinago ang ganitong bagay sa ilalim? Na may halimuyak na nakakaakit ng pagnanasa pa. Kanino ba ginamit ni Luce ang bagay na ito? Hindi gagawin ni Luce ang ganitong bagay. Hanapin si Luce at linawin, para hindi tayo makasakit sa hinaharap. Ang tawa ni Haring Yu. Ang tinig ng kanyang mga alagad na babae. Hindi isa lang pala. Tiyak na may maling ginawa si Luce. Haring Yu. Haring Yu. Matagal mo na akong pinanatili dito. Mabibitin na ako sa lamig. Magsalita ka pa. Pupuputulin ko ang iyong dila. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag na kayong magulo, ibaba ang kutsilyo, delikado yan. Luce! Hindi ko inakala na ganito ka pala. Hindi ka pa sapat. Kapag tinawag mo ng 10 ilang tao, hindi ka pa rin mapipigilan. Huwag ka munang magpadalos-dalos. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Ihulog mo ang kutsilyo, kausapin kita. Ayoko makinig sa mga sinungaling. Muling nagtatago ka sa akin. Kung gusto mong lalaki, hinahanap kita. Hindi mo kailangang iwan akong nag-iisa para maglaro ng lihim. Lahat kayo, lumabas. Pinoprotektahan mo pa sila. Hindi sila mandaraya. Mandaraya, hindi na kita makakasama sa laro. Kahapon mo pa ako hinalikan. Ngayon, iba na ang hahanapin ko. Ngayon, hahanap na ako ng iba. Mabait ka. Halika. Huwag mo nang subukang hawakan ako. Mula ngayon, ang tulay ay para sa tulay. At ang daan ay para sa daan, wala na tayong kaugnayan. Lo Cheng, hindi ka patas. Kumalma ka na. Yung mga tao kanina ay malapit sa pakikipag-ugnayan kay Kun. Pinaghihinalaan kong magkakasama sila. Kaya pinapagawa silang maghubad para inspeksyonin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit tinago mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, para makapagsiyasat tayo ng tahimik. Ano man ang mangyari, ang pagtatago mo sa akin ay iyong pagkakamali. Ito ay aking pagkakamali. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Isang buong hapunan ng isda. Ayos lang yan. Ngayon, makinig ka at tulungan mo akong alamin ang tungkol kay Chamo Kuan. Ngayon, parang nagsiselos ka. Anong pinagsiselosan? Maging kalmado ka, huwag kang mukhang nagugutom na hindi makapili. Ikaw lang ang nagugutom na hindi pumipili, Luce. Sige na, maging mahinahon ka. Oh, may hilig si Mokuan sa mga lalaki. Nakikipagkaibigan ang mga batang dragon na ito sa kanya. Alam pa nga nila ang mga tatoo sa katawan niya. Isang araw, ang anak ng Red King ay nalasing. Dinala niya ako sa loob ng bahay. Parang galit na galit siya. Naririnig ko siyang nagsasalita. Sinasabi niya na siya rin ay isang tagapaglingkod ng templo ng pagsusunog. Bakit hindi siya ang pinapayagang maghari? Sa lumang bansa, sinasabi rin niya na balang araw, ang templo ng pagsusunog ay babalik. Templo ng pagsusunog. Ano ang Jichen Jiao?
Hindi ko alam, pero galit na galit ang prinsipe ng pulang hari noon. Wala akong lakas ng loob na magtanong. Araw-araw, natutulog lang siya sa tabi ko. Maaga siyang umalis. Sige, bumaba na at kunin ang pera. Palagi kong naiisip na pamilyar ang pangalang Jitian Jiao. Susuriin ko ito sa hinaharap. Kailangan nating lumabas ngayong gabi. Kaya hindi na ako kailangang bumalik sa palasyo. Alaynan, ako na ang bahala sa lahat. Sumunod ka lang sa akin ng maayos. Itong pinatuyong isda ay tinuruan ko ang kusinera na gawin. Tikman mo. Kaya mo palang gumawa ng pinatuyong isda. Marunong ng kaunti. Loche, bakit hindi ka maging kusinero ko? Ah, nagbibiro lang ako, huwag mong isipin. Hindi ba't dapat na tayong umalis? Ang bagay na ito. Ito ay iyo. Hindi ito akin. Iyan ay iyo, nasa kwarto mo ito. O talaga? Pero ito ay nahulog mula sa'yo. Ito ay nasa ilalim ng unan mo. Gusto ko lang itanong kung paano mo ito nakuha. Bakit hindi mo ito tinanong noon? Sa halip ay patuloy mo itong dala. Hindi ba't gusto mong gamitin ito? Gamitin para saan? Kung sasabihin mo ulit, papatulan kita. Pero ang bagay na ito ay eksaktong kapareho ko. Paano ako mag-iiwan ng isang bagay na kapareho ko? Ikaw lang ang nakakakita sa akin. Kung gusto mo, pwede akong gumawa pa ng ilan para ibigay sa'yo. Pero hindi pa ito pwedeng gamitin ngayon. Itago mo ng maayos. Si Luzuo, ang walang utang na loob. Sabay tayo mamaya. Huwag mong iwanan mag-isa, tandaan mo. Naintindihan, naiintindihan. Sa posisyong ito, naresolba na niya. Siyempre, natapos na, Defi. Nabisto na tayo. Ano ang susunod na gagawin? Haha, kung anong gusto mong gawin, gawin mo lang. Walang pakialam sa kanila. Ang pinakaimportante ngayon ay sina Haring Wang at Haring Yu. Sila ang pinakamalaking hadlang. Sino pa ang nakipag-usap kay Mokoan tungkol dito? Naitsikaso na lahat. Mahirap hanapin. Sa ngayon, tanging ang mga nakipag-ugnayan kay Mokoan lang ang tinatanggal ko. Mas gugustuhin kong mapatay ng mali kaysa mapalaya. Mas maganda ng maaga nang maresolba ito. Kailan kaya darating ang leader? Kailan kaya bababa ang leader? Paano namin malalaman? Ang kailangan lang ay maging handa palagi. Ikaw lang ang nakikita nila bilang Diyos. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Paano natin siya mapapadaliin? Hindi mo dapat ganyanin ang guro. Pumunta ka na ngayon. Sa palagay ko, may gagawin ang prinsipe sa mga susunod na araw. Kapag nangyari iyon, huli na. Kailangan nating maghanda ng maaga. Kaya babalik ako ngayong gabi. Diyan ka lang mag-focus ng mabuti. Patuloy mong pigilan ang mga tao sa palasyo. Diyan ka lang magbantay. Susundan ko na lang para tingnan. Kung hindi ako makabalik pagkatapos ng bukang liwayway, bumalik ka na lang sa palasyo. Mag-ingat ka rin. Kailan mo nalaman ang tungkol sa akin? Bago pa man ang isang insenso. Narinig ninyo ang usapan namin niya. Gusto ninyong mag-alsa. At hindi rin. Ako ay tagapagmana ng pagsamba sa langit. Si Mokoan rin. Kaya ang tato ninyo ay... Tama, lahat ng tagasamba sa langit ay may apoy na totem sa katawan.
Ang mga susunod na henerasyon ay isisilang na may. Ngayon ang Diyos ay nag-iisa sa paghahari sa mundo. Ang pagsamba sa Diyos ay nagtuturo na dapat magtago ang tao mula sa pagsilang. Namumuhay sa isang masalimuot na buhay. Ano ba talaga ang pagsamba sa Diyos? Bakit mo ako sinasabihan ng mga ito? Ang pagsamba sa Diyos at ang mga kakaibang tao ay likas na magkalaban. Hindi ka mabubuhay kung hindi ako mamamatay. At gusto kong panoorin kayong mag-away. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Pero anuman ang gawin ko, sana ikaw at si Haryu ay huwag makialam. Bago itatag ang sinaunang kaharian. Walang bansa sa lupain ng Ziling. Mayroon lamang tribo ng pagsamba sa langit at tribo ng Diyos na si I. Dalawa silang patuloy na naglalaban para sa kapangyarihan. Matapang at palaban ang lahi ng Jitian. Mabilis nilang nakuha ang dominasyon. Nang malapit ng magtatag ng bansa ang lahi ng Jitian sa kontinente. Lumitaw ang isang binatang may mahiwagang kapangyarihan mula sa lahi ng Shenyu. Walang makakatapat sa kanya. Mabilis na nawala ang binata. Tinawag siya ng mga tao bilang Diyos. At tinawag ng mga Shenyu ang kanilang sarili bilang mga inapo ng Diyos. Ang mga tribo ng Sacrifice Heaven na natalo ay tuluyang pinuksa. Iilan lamang ang nakatakas ng pawang palad. Nananatiling nagtatago sa loob ng henerasyon. Ngayon, ang mga inapo ng tribo ng Sacrifice Heaven ay may malaking bilang na. At muling nagbabalak na sakupin ang kontinente. Ito na ang kasalukuyang relihiyon ng Sacrifice Heaven. Sa kabilang banda, sinusundan ni Lukui ang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Nakalakad ang lalaki sa isang kabayo. Diretsong nagpasok si Luce ng espiritu. Sa hangin, nag-iingat ng espada. Nakafocus sa galaw ng lalaki. Kitang-kita ang lalaki na nakasakay sa kabayo na kumikilos ng pabalik-balik. Sa huli, nakalabas sila sa palasyo. Tiningnan ni Luce ang oras sa langit. Pagkatapos, humawak siya at nagpadala ng isang sinag ng espiritu na nakadikit sa itim na balabal ng lalaki. Basta't nandyan pa ang kapangyarihang ito. Maaaring maramdaman ni Luce ang lokasyon ng lalaking nakasuot ng itim na kapa. At makikita ang mga nakikita ng lalaki. Ano ang iniisip mo? Luce, may kailangan akong sabihin sa'yo. Anong mahalagang bagay? Luce, dapat ba tayong magtiwala sa kanya? Hindi ko maaring isipin na alam niya ang napakaraming bagay. Talagang nakakagulat. Ganoon din ang iniisip ko. Tama nga, ang mga matatalino ay nakikipaglaro lamang sa mga matatalino. Kamusta naman dyan sa inyo? Bakit ang bilis mong nakabalik? Umalis na ang taong iyon sa bayan. Mukhang papunta siya sa hangganan. Naglagay ako ng isang hibla ng espiritu sa kanya. At bumalik na siya. Baka matuklasan ba ito ng pinuno ng simbahan ng pagsamba sa langit? Hindi. Walang makakakita nito. Kinabukasan, bumalik sila sa palasyo. Nagpatuloy sila sa kanilang maagang pagpupulong. Hindi dumalo si Hari Chai sa pagpupulong. Sinasabi na may sakit siya. Nananatili siyang may karamdaman sa loob ng palasyo. Samantala, maraming tao sa loob ng hukuman ang nagrereklamo laban kay Prinsipe Chai. May ilan pa nga na direktang nagsumite ng petisyon para tanggalin si Prinsipe Chai. Naiinis si Bai Yunyan sa kanilang ingay. Para magamit ang kanilang plano. Pinilit niyang ilabas ang mga tagasunod ng pagsamba sa langit. Hindi niya maaaring patayin si Prinsipe Chai. Bilang isang matandang ministro ng 3 dinastya si Red King, nagbibigay pugay siya sa ating bansa ng buong puso. Dapat niyang gawing mabuti ang kanyang mga nagawang mali. At saka, malapit nang ang panahon ng pag-aalay sa Taglagas. Tanging si Red King lang ang karapat dapat maging pangunahing pari ng seremonya. Sa palagay ko, dapat muna siyang parusahan at ikulong sa kanyang bahay. Hanggang matapos ang mga seremonya at mga kaugnay na gawain bago magpataw ng parusa. Pagkatapos ng korte, si Lu Chixi at Bai Yunyan ay bumalik sa kanilang silid tulugan. Sa kabilang panig, si King Yu ang nagsusuri sa mga aralin ni Haring. Sa totoo lang, si Bai Yunyan ay nakikipag-ugnayan kay Luce. Gusto niyang kunin ang isdang tuyo sa mesa. Ang isdang tuyo ay nakuha ni Bai Yunyan mula kay Luce. Noong una, sinabi ni Luce na hindi maganda ang pagsusulat ni Bai Yunyan. Kaya hindi niya ito binasa sa kanya. Sa halip, nagdulot ito kay Bai Yunyan na magpumilit na makipag-away. Nabusog ka na ba? Hindi kita mapipigilan. Nasa imbakan kong espiritu ang pagkain. Kunin mo lang ito. Paano ko ito kukunin? Ang imbakan ng espiritu ay bukas lamang para sa sariling may-ari. Huwag mag-alala, makakapasok ka sa aking imbakan ng espiritu. Totoo ba?